Praise the Lord. Hallelujah. Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Today is Tuesday. Ito po ang ating JCLG Tuesday Online Bible Study. At ito ang inyong likod. Ako pa rin, Pastor Jude Cortez from San Pablo City, Laguna. Let's pray po, mga minamahal. Heavenly Father, once again, we come before your presence in the mighty name of Jesus. And Father God, anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelations for the glory of the name of Jesus. And Lord, release your healing anointing to heal those who are sick. Release your power to strengthen those who are weak. And those who are poor, Lord, bless them abundantly, Lord. In all things, pikpik, siksik, liglig, nag-uumapaw. Panginoon, sa gabi pong ito, as we hear and receive, believe your words, our hearts will be filled with the revelation knowledge of your words, and it will produce robust faith, strong faith, great faith sa aming mga puso, coming from the Word of God. Maraming salamat, Panginoon. We thank the Holy Spirit, our teacher, that without Him, hindi po kami makakatalos ng mga malalim na bagay, hindi kami makakaunawa ng salita ng Diyos. Thank God sa Holy Spirit na pinagkaloob sa atin ng Panginoong Jesus at ng Ama. Marami po salamat. Thank you, Father God. Release your blessings upon your people, Lord, as we study your words, manifest in the midst of us. Heal your people, Lord. And, Lord, you will answer the desires of their heart. You will provide our needs. Thank you, Father God, and all glory and honor belongs to our Lord God and Savior, Jesus Christ. Amen, amen, and amen. Alright, salamat po. Let's start na po, ano? Okay, patayin natin ito ating music. Graduation po tayo, part 2 of our lesson last week. Noong Friday, tinalakay po natin yung about spiritual warfare, how we can become victorious, no, in every areas of our lives, in all problems, in all the attacks of the enemies, how we can become victorious. No? At merong 3 words na ipakikilala ko sa inyo or ipakikita ko sa inyo. 3 words to victory and success. Ito, 3 salita na ito ang magdadala sa atin sa katagumpayan, no? Sa victory and success. Okay. Victory sa pakikipagbaka, no? Victory sa ating misyon sa mundong ito, to preach the gospel, to win more souls for Christ, at success sa ating buhay pananampalataya, success ng ating buong pamilya, no? Sa pamumuhay natin sa mundo ito, as we serve God faithfully, we will succeed. God bless. God bless us. Tinalakan po natin ang part 1. Part 1 is about yung first word. Kasi 3 words ito. Pakikita ko sa inyo. Declare or proclaim. Proclaim and declare, iisa po yan. Ano? Ang medyo naiiba yung decree. Ano? Medyo hindi pa natin pag-aaralan yan. Iba yung declare at saka sa decree. Declaring and decreeing. Magkaiba po yan. No? So ngayon, pag-aaralan lang natin yung salitang declare or proclaim. Ano? Declaring, proclaiming. Iisa po yan. Then, pinalakay natin yan nung Friday. Then, ang pag-aaral natin sa gabi ito, yung salitang praise and prayer. Okay. So, 3 ano yan? 3 power, ang tawag dito? 3 kambal na makapangyarihan. Okay. Triplets, kumbaga sa baby ay pinanganak ng triplets. No? Pare-pareho ang level ng power dito. So, saan natin nakuha ito? Nasa Bible ba ito? No? Medyo pasada natin yung konti, yung napag-aralan natin last week. No? Sa Jeremiah 31, verse 7, ang sabi po yung ganito, "For this is what the Lord says, sing aloud with joy for Jacob," Jacob is Israel, "and be joyful with the chief of the nations. Proclaim," there's the word proclaim or declare, "give praise," second word, praise, "and say." Yung say, pwede nating
interchangeable ito sa salitang prayer, no? No? Pag nag-release tayo ng saying sa Diyos o ng words, that is prayer, yun yung salitang say, no? Say means pray. Okay. So, proclaim, give praise, say, or pray. Lord, save your people, the remnant of Israel. Okay. Sabi dito, mag-celebrate ang Israel sa tagumpay na dadalhin ng Panginoon sa kanyang bayan. Sapagkat ang Israel ay nangunguna sa mga bansa. No, ito yung bansa na elect by God, pinagpala ng Diyos. That through the nation Israel magsisimula ang tunay, tamang pananampalataya. In fact, dito sa bansang ito ipinanganak ang ating tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, nung siya ay nagkatawang tao. Okay. So, there we can see these three words, proclaim, praise, and say, or prayer. Dito galing yan. Now, number one, to receive victory and success, we must always proclaim. Ano yung proclaim? Ano yung isisigaw natin? Ano yung i-confess natin? Yung salitang confess, declare, and proclaim, iisa po yan. Ang biblical proclamation or declaring is declaring the word of God. Not our own desires, no? Not our own words, kundi the word of the living God. Doon lang tayo iikot sa salita ng Panginoon. Yun lang ang pwede natin i-declare. No, hindi tayo pwede mag-declare ng labas sa salita ng Diyos. Hindi mo pwede i-declare na, Lord, bigyan mo po ako ng 3 asawa this year. Eh, hindi pwede yung kapatid. Labas yan sa salita ng Diyos. In fact, hindi nga kalooban ng Panginoon yan, kaya iko-confess mo yan. So, hindi yan papagyayarihin ng Panginoon. Pero may mga instances, may mga cases na kahit hindi kalooban ng Diyos, nangyayari, nagaganap. Yung example is negative words. Ikino-confess, dinideclare, pinoproclaim yung negative words. Ano yung negative words? Yung bad news, yung fear, yung worries, yung words of defeat, words na nakakatakot, cursing words. Lahat ng mga words na yun ay kung tawagin natin negative words na hindi natin dapat i-proclaim or i-declare sapagkat pwede ring mangyari kahit hindi ang Diyos ang makapangyayari o kahit hindi kalooban ng Diyos mangyari yan, posible mangyayari. Hindi ang Diyos ang gumawa ng paraan, kundi merong another spirit, and that another spirit is our enemy. That is the devil, Siya yung bad, evil spirit na kanyang binigyan ng mission, assignment, ang kanyang mga hukbo, ang kanyang hukbo ng mga demonyo at mga fallen angels na hintayin ang opportunity na magbukas ng pintuan tayo, children of God, para sa kanila. So, ano yung pintuan na hinihintay nila na mabuksan? To attack us, to kill us, to destroy us. Anong ginagawa nila? To destroy us, to kill us, to defeat us. Inaabangan nila yung open door natin, yung pagbubuksan sila ng pintuan. Ano yung pintuan na pwede natin buksan sa kanila? Nabubuksan ang pintuang spiritual sa ating buhay, pwede makapasok ang mga demonyo at Satanas to destroy us, to kill us, at saktan tayo, to hurt us, kung magdideclare tayo, magpo-proclaim tayo ng mga negative words. Again, ulitin ko, words of fear, words of worries, words of doubt, words of unbelief, at mga cursing words, yan ay magbubukas ng pintuan kay Satanas sa mga demonyo para sila'y makapasok. Ini-invite mo sila. Every time you speak negative words, you are inviting the forces of evil or the armies of the devil to enter into your house, into your family, and to destroy you. So never, never, never speak negative words. Never speak words of worries, doubt, unbelief, fear, or even cursing words.
No? Totoo po yan. Napakarami nating testimony patungkol dyan. No? Marami nang namatay by declaring negative words. No? At in fact, sa Proverbs chapter 18, verse 21, may sinabi ang Panginoon doon na death and life are in the power of the tongue, and those who love it shall eat the fruit thereof. Ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan ay nasa dila ng tao. Na ibig sabihin, once na tayo nag-declare ng good or evil, papangyayarihin ito. Pagka good, no, biblical, nasa perimeter of God's promises at dineclare natin, perimeter of God's will, papangyayarihin niya ng Diyos. Because God wants to bless us. Pero kung atin dideclare ang mga negative words pabor kay Satanas, ang nangyayari, binibigyan natin sila ng bukas na pintuan at inaalaw natin na sila ay makagawa ng masama sa atin according to those words that you declared. Pag sinabi mong mukhang ako'y mamamatay na, no? Araw-araw mukhang lagi akong, absorb ko yata lahat ng sakit sa buong mundo. Ako'y natatakot. Yung mga words na yan will open the doors sa mga demonyo at kay Satanas to destroy your life. No? Opportunity sa kanila. At si Satanas mismo ang magpapangyari, hindi ang Diyos. Ang magpapangyari, papangyayarihin niya yung sinalita mo. Pag sinabi mo, lagi akong malas, ay mamalasin ka sa buong buhay mo. Pag sinabi mo, lagi yatang hindi na nawala akong problema, no? Hirap na ako sa mga problema na nasa padami ng padami. Ay nako, padami nga ng padami. Alam niyo po ba na ang mga words declaration natin para yung halaman na dinidilig. The more na diligin, the more na ito'y mabilis lumaki. No? Kaya ako negative words ang diniklar, no? Ako'y ang dami ko sakit, para akong magkakasay, para akong mamamatay na. So everyday ginagawa mo yan, sinasalta mo, dinidilig mo yung mga unang seed of evil or negative words na diniklar mo, dinidiligan mo ng tubig. Yung parang tubig at halaman, mabilis lalaki yan. No, the more you declare those words, the more you are magnifying, adding increase, no, to those negative situations or problems sa iyong buhay. Lalo yan lalaki, lalo yang lalawak, at lalo ka mawawala ng pag-asa. Okay, so never speak negative words. Okay, so yan yung una. So ano ang pag sinabi proclaim? Ano yung proclaim natin? Salita ng Diyos. May tatlong klaseng pwede natin i-proclaim. No? At ito'y tinuturo sa atin ng Diyos, i-proclaim natin. Proclaim the Word of God. We can preach to other people. Yan nga ang sinabi sa atin, Panginoon, mission natin, to go into all the world. Pumunta tayo sa lahat ng mga bansa and preach the gospel to all nations, those who will believe, baptize in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, and those who believe will be saved. They will have eternal life. No? Those who will believe. Ano ang susi para sila yung makarinig, makapanampalataya? Go and preach the gospel. Okay, go and preach the gospel. So, preaching the gospel is another example of proclaiming the word of God. When we say proclaim, ang pinoproclaim natin, salita ng Diyos. Hindi yung sariling kagustuhan natin. Okay, hindi yung narinig natin sa ibang tao, na salita rin ng tao. Ang pinoproclaim natin ay yung sinabi ng Diyos. Ang meaning ng proclaim or confess means you're saying the same thing that God said. You're saying the same thing over and over again. Alam niyo yung salitang confession or declaration, word declaration, yun ay hindi ginagawa one time, paulit-ulit. I-exercise natin ang ating pananampalataya. Paulit-ulit nating i-confess ang mga pangako ng Diyos. Paulit-ulit nating i-confess yung gusto nating mangyari na sinabi na ng Diyos. Pag hindi sinabi ng Diyos, hindi nyo pwedeng i-declare.
And there are more than 3,000 promises meron ang Diyos. Yung iba sabi 1,000, sabi naman ng iba 3,000, whatever. Ano? As you proclaim those promises of God, it will materialize, it will manifest in God's perfect time. That is the power of proclaiming the Word of God. So, proclaiming the promise of God. Number 2, proclaiming the Word of God. Evangelism. Every time we evangelize, no, many people will come to Jesus. At ito mahiwaga sa proclaim, sa salita proclaim. Every time we proclaim the Word of God, lalong lalaki ang ating pananampalataya. The more you proclaim the Word of God, the more God will bless you with more faith. Yes. Kaya kung gusto nyo lumaki ang inyong pananampalataya, no? Lumaki yung pananampalataya, continue to declare the Word of God. Win more souls. Evangelize people. Yun ang isa. Then ang pangalawa, proclaim the promise of God patungkol sa iyong buhay. Ano bang kailangan mo? Tatapatan niya sa salita ng Diyos. Lord, I want to be healed. Ano sabi ng salita ng Diyos? Isaiah 53, Jesus took our sicknesses and carried our diseases, and by His wounds, we are healed. Proclaim that word. Yan ang ginamit yung talata, no ako ay may sakit, may karamdaman. No ako ay may tuberculosis. And God healed me from tuberculosis. That was year 1980. Then God healed me from hernia. That was year 2011. No, inaabangan ko na, bata pa ako, inaabangan ko na ang Diyos ang magpapagal sa hanggang sa naging binata na ako, o teenager. Worry pa rin ako sa hernia. No, yung bituka bumababa. Hanggang sa naging pastor na ako, every time I preach the Word of God sa pulpit, pag uwi ko ng bahay ko, itinataas ko yung paa ko dahil para may bumababang pwersa pababa. Yun daw bituka na bumababa. No? Sabi ng doktor na nakausap ko, congenital daw yun. Siguro, minamana. No? Yung iba, minamana. At tama, inopera ang tatay ko sa hernia. At pagkatapos kong mag-preach, tataas ko sa nakaihiga ako sa kapit, tataas ko sa pader yung aking paa para bumalik yung bituka. Ang tahanan bintay, that was year 1978 when I first heard the word of faith. And I exercised my faith. Sabi ko, Lord, I cannot be moved by what I see. I cannot be moved by what I feel. I can only be moved by the word of God says. Pamula 1978, sabi ko, Lord, kahit paabutin ng 10 years ang manifestation ng healing, hindi po ako maiinip. I will continue to believe your promises sapagkat hindi ka sinungaling. Ayun pala, sinusubukan ako ng Panginoon. Inabot ng mahabang taon para si Sarah at si Abraham. After 25 years, saka pala nagkaanak. Nung umpisa, nagduda na sila. Nakabuntisan tuloy ni Abraham si Hagar. Na hindi dapat. Akala ni Sarah, doon manggagaling yung promised child. Pangako ng Diyos. May papanganak kay Abraham at Sarah. Yung pala, hindi. No? So, doon sa anak ni Abraham kay Hagar, yun yung si Ismael, yun ang naging Arab countries. Okay. So, 25 years nung nag-manifest yung pangako ng Diyos na you will have a son. At ang iyong lahi ay lalaki at sa iyong anak manggagaling isang malaking makapangyarihang bansa, Israel. Okay. So yun po, 25 years ang hinintay ni Abraham. Ako, 1978, nag-manifest yung instant healing ko sa hernia 2011. Hindi ko makakalimutan yun. Talaga supernatural healing, miracle talaga. Ang dami ko pa ikukwento patungkol dyan. So, ako'y nagka-neuropathy, dinideclare ko na naman yung Isaiah 53. Jesus took my sickness and carried all my diseases, and by His wounds, I am healed. Hindi na halos ako makalakad, lagi ako nakatungkod. Para ako'y makaakyat sa pulpit to preach every Sunday. Bibit-bitin ako ng mga kalalakihan para ihatid ako sa pulpit dahil natutumba ako.
But God healed me from neuropathy sapagkat every day I was declaring Isaiah 53. So that is example of confession or confessing the Word of God or proclaiming the Word of God. Kung ano sinabi ng Diyos, sasabihin mo lang. Sa evangelism ko, ano sinabi ng Biblia, sasabihin mo lang sa mga tao. That is sharing the gospel in evangelism. Iba naman ang teaching. Ang teaching is explaining the truth. No? Explaining the truth. So, kung magkaiba, no? Ang proclaiming, mas madali kaysa teaching. Ang teaching, kailangan marunong ka talaga sa Bible. At yung mga details ay iyong sasabihin, huhukayin mo. Pero ang proclaiming, kung ano nabasa mo sa Bible, sabihin mo lang sa mga tao, that is proclaiming the Word of God. And there's always victory in proclaiming the Word of God. At ano pa ang sinasabing pwede natin i-proclaim? So, we have evangelism, we have the promises of God, and the third, that our testimony. Kung anong ginawa ng Diyos sa ating buhay, pwede natin i-testify. And that is proclaiming kung anong ginawa sa atin ng Panginoon. Proclaiming the Word. Okay. So another example of proclaiming is proclaiming our testimony. So doon sa tatlong yun, huwag na kayo lalabas. Proclaiming the gospel, proclaiming God's promises, and proclaiming your testimony. Okay, 1 year old pa lang ako sa Panginoon, nakabuo na ako ng Bible studies doon sa workplace ko sa GMA, Stand 7 ng araw. Hindi ako marunong mag-preach. Every day, I just proclaiming every day my testimony sa mga friend ko sa aking pinagtatrabuhan. Hanggang sa pag-break time, naging interesado sila, no? At naging interesado sila sa mga experiences, sa mga ginagawa sa akin ng Diyos, hanggang sa sila man ay naghanap din ng church na maatenan nila, hanggang sa naging Bible study na yun sa Channel 7. No? I just proclaim my testimony. At huwag kayong magsasawang i-proclaim ang testimony nyo kahit may mga nakarinig. Sabi ng kapatid ko, nakakaumay naman yung testimony mo. Wala ka ba ibang bagong testimony? Narinig ko na yun eh. Ikaw narinig. Yung iba hindi pa. At kahit sa church namin, narinig na congregation, sa live stream, yung iba pang hindi nakakarinig. Kaya huwag tayong matakot na i-proclaim ang testimony natin kahit narinig ng iba, for the sake of others naman, na hindi pa nakakarinig, paano naman sila. No? At yun ay paraan lang, pagpapakita na kung paulit-ulit, same testimony, that means nagsasabi tayo ng totoo. Kung lahat pare-pareho, nag-testify ka, last year nag-testify ka, another year nag-testify ka, 20 years ago, tas ngayon yung testimony mo. At pareho, walang conflict, hindi nag-iba. And that means, you're telling the truth. Kahit sa investigasyon, sa mga FBI, NBI, paulit-ulitin ka na patugain, paulit-ulit. Iba-ibang tao ang darating sa'yo, kung 10 tao yun. Paulit-ulit yung tanong, titingnan ko, makukonfuse ka, pagka nagkaiba-iba ka ng sagot, doon sa 10 nag-i-interview sa'yo, o 5 nag-i-interview, nagpapatuga sa'yo, iba-iba sagot mo, ay nagsisinungaling ka. Pero pag nakita nila, ano ba sabi sa'yo? Ganito, sa'yo, ganito. Pare-pareho din pala siya. Maaaring nagsasabi siya ng totoo. Paikot-ikutin, questioning ka, at lilituhin ka, hanggang sa magkaiba-iba ang sagot mo, kung hindi ka nagsasabi ng totoo. Pero kung talaga na-experience mo, totoo na-experience mo, kahit lituhin ka pa, kahit lasingin ka pa, yun pa rin ang sasabihin mo kasi yun yung facts, yun yung totoo na nangyari, na nasaksiyan mo o na-experience mo. Ganyan ang testimony. Paulit-ulit na itetestify natin. No? And God, the more we testify about the goodness of the Lord, the more He will bless us. Ngayon, itatama nyo naman ang motive ng puso nyo. Wag naman yung motibo, magte-testify ako para ako i-bless ang Panginoon. Wag naman gano'n. We are testifying the goodness of the Lord bilang kapalit ng kanyang kagandahan loob na pagliligtas sa atin. No? Ating niluluwalhati, pinasasalamatan ang Diyos sa pamagitan ng pagpapatotoo sa lahat ng tao that God is good.
na may nangyari sa ating buhay. Okay? So, ang pagtitestify natin, already niya ng pag-evangelize eh. Kasi marami akong nahikayat no, through hearing my testimonies. No? Wala akong alam sa Bible noon. See? So, pag gusto yung paggamit sa Diyos, hindi problema ang knowledge. No? Bahala ang Panginoon. Ako nga, wala kaalam-alam noon eh. Hindi ako pwede humarap sa mga tao. Yan ang kahinaan ko, yung magsasalita sa mga tao. Hindi ako marunong mag-construct ng kwento. Hindi ko alam paano pahabain ang kwento ko. Pero tinawag ako ng Panginoon, sumugla ako, nag-testify. The more we testify the goodness of the Lord, the more we share the Word of God, the Gospel, the more mag-i-increase ang spirit of wisdom and revelation ng Diyos sa ating buhay. No? The more you express, the more you preach, the more you testify, the more you proclaim the Word of God, the more God will bless us with knowledge, wisdom, revelation, at marami pa. He will bless every areas of our lives. Amen? When we proclaim the Word of God. Now, so, yun yung sinabi ni Jesus sa Mark 11:23 na sabi niya, whoever shall say to this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but believe that what he says shall come to pass, he shall have whatever he says. Sinabi ni Jesus, Mark 11:24. No? At sa Job 22, verse 28, ang sabi po ay, you will also declare a thing, and it will be established for you. So, light will shine on your ways. No? So, yan yung power of declaration. No? Okay. Marami pang iba't talada, no? Pero pinipili natin kasi review lang namin ito nung last Friday. Pero papasok tayo sa main topic natin, praise and prayer. No? So, this is the last verse. Meron pa tayong verses na hindi ko na babasahin. 2 Corinthians chapter 4, verse 13. Romans chapter 9, verse 9 and 10. Yan, patungkol sa proclaiming that Jesus is Lord. Okay. Revelation chapter 12, verse 11. As they overcame him because of the blood of the Lamb and because of the word of their testimony. And they did not love their life even when faced with death. Ito ay tumutukoy ito in the future sa Revelation chapter 12 verse 11 na mangyayari na ang church, ang mga mananampalataya, makakalaban ang diablo sa matinding labanan at ang diablo raw hindi magtatagumpay. Ano ang ikinatagumpay ng church sa panahon ngayon? No? At itong verse ito, kahit in the future, ito po ay applicable na sa time natin ngayon. Ang alin? Ang pagtatagumpay laban sa diablo. And they overcame him because of the blood of the Lamb. Ano ang nagbibigay victory? The blood of Jesus. Number 2. And the word of their testimony. They proclaim their testimony. They proclaim the word of God. See? There's power in proclaiming the word. There's power in proclaiming our testimonies. And they did not love their life even when faced to death. Hindi sila natakot hanggang kamatayan. Patuloy silang naglingkod sa Panginoon. Patuloy lang pinroclaim ang gospel. Okay. Now, let's dive into our two words na pag-aaral, ang praise and prayer. Sa Psalm chapter 8, verse 2, alam nyo ang pagpupuri sa Panginoon, naku, powerful po yan. Especially sa spiritual warfare. Ang praising the Lord is not only worship, part of our worship, is not only glorifying God, but sa isang banda, praising God, ulitin ko, hindi lang yan bahagi ng ating worship, hindi lang yan nakakatuwa or glorifying the Lord. Every time we praise the Lord, being glorified. Hindi lang yon. Ano ang ginagawa pa o pagpapala ng pagpupuri sa Panginoon? It has power to destroy the enemies. It has power to paralyze the devil.
No, kaya kapag inaatake ka ng mga demonyo, just praise. Just praise the Lord. I remember several years ago, siguro mga 20 years ago, may isang kabataan na taga-ibang church, pero nakikiupo sa church namin, umattend ng Bible study. Ngayon, pastor na siya. Nung kabataan pa niya noon, sabi sa Pastor Joe, pwede po ba magpa-deliverance sa inyo? O, sige, schedule namin. At schedule namin, umaga, no? 10 o'clock yata yun. Natapos kami, mag-aalauna na yata. Ang tibay ng kapit ng demonyo, hindi siya possess. Pinag-aralan po natin yan. Ang difference sa oppression at possession. Can a Christian be possessed by demons? Yan ang katanungan. Debatable yan. Pero ang sagot ko po dyan, no, never. The devil or demon spirit cannot possess Christians. Why? Because yun mga totoong Kristiyano lang. Because we have the Holy Spirit dwelling in us. Dwelling in us. Whether you are filled or full of the Holy Spirit or not, if you are a true believer, you're truly na born again ka, you have the Holy Spirit dwelling in your body. At nandoon siya sa iyong pagtulog, kung tawagin the human spirit, nandoon siya. At ang gusto ng Panginoon ay mapuspos tayo araw-araw ng banal na presensya ng Holy Spirit. Na sa ganyan, hindi lang siya doon sa human spirit natin, kundi abutin at puspusin niya ang ating kaluluwa, yung soulless part natin, na kinaroroon na ng mind, will, and emotion. Then, papalabas, meron tayong physical body na siyang tahanan ng ating spirit and soul. Inside our body, we have that spirit, the real you, and we have that soul, our life. Nandiyan sa soul ang mind, will, and emotion. So, Christian cannot be possessed by demon spirit. Bakit? Hindi siya pwedeng pumasok doon sa human spirit natin. Nandoon ang Holy Spirit. Unless you are filled with the Holy Spirit, at ang soulless part mo, your whole being is full and flooded with the presence of the Holy Spirit, no way. Lalapit sa iyo, takot lumapit ang mga demonyo. Bakit? Sa sobrang puspos mo, nagliliwanag ka. Nagliliyab ka sa apoy ng kaluwalhatian ng Diyos. You are clothed, covered with the light, with the glory, with the fire of the Holy Spirit. Yes, that is our armor, the glory of God. Kaya pag ikaw ay babad sa presence ng Diyos and you are so filled with the Holy Spirit, no? Hindi ang Holy Spirit, wala lang doon sa iyong human spirit, kundi damay ang soul at ang iyong katawan are fully covered by the presence of the Holy Spirit. At pagharap mo sa mga demonyo, ang liwanag mo. Yes, totoo po yan. We have that light. That light is the glory of God. We are being clothed with the glory of God. Yang glory na yan ang nawala, nahubad kila Adam and Eve kasi yan ang original covering ni Adam and Eve before they committed sin before God. Nung silang kasalan, nahubad yung glory na yan. Kasi ang glory ng Diyos hindi pwedeng manahan kasabay ng pananahan ng kasalanan sa buhay ng tao. Only those who walk in the holiness and righteousness of Christ will be filled, will be clothed with the glory of God, na siyang presence of the Holy Spirit. See? So, praising God invites the presence of God to fill you, to refill you, and to clothe you with His presence. So powerful, mga kapatid. Every time we praise the Lord, every time we spend time, immerse ourselves in the presence of God, praising Him, we are being clothed with the fullness, with the thickness of the glory of God. Binibihisan tayo ng armor ng Diyos every time we praise Him in His presence. Now, because before we go to spiritual warfare or before we wage war against those demon spirits, kung merong imbitasyon at nagpapakast out ng demonyo sa isang tao na inahalin ng demonyo, before you go, you must be clothed with the presence of the Holy Spirit. You must be clothed with the glory of God, the armor of God. Mamaya tignan natin sa Bible yan. Ano po? So yun ang blessing ng praising the Lord during our worship time, spending our time in the presence of God.
Now, bukod dyan, praising God will destroy the enemy. At kaya ako kinuwento yung isang kabataan, nagpapadeliverance. So, he was not possessed by demons, but those demon spirits was dwelling doon sa kanyang soulless part. Nandoon, kumukudababaw sa kanya, pero hindi siya possessed. Kasi malalaman nyo kapag isang tao ay possessed by demons, pag nag-deliver dyan, tanungin mo kung anong alam niya. Wala siyang alam. Hindi niya alam na na-possessed na siya. Hindi niya naririnig yung boses mo sa pagkakas out ng demonyo. Hindi niya alam. Totally blackout. Sarado. Bakit? Na-invade yung pagkataong loob. He was possessed by demons. No, yun ang palatandaan. If he's possessed or oppressed. Yung mga oppressed, kala mo possessed, kasi may lumalabas din talagang demonyo eh. Kaya lang hindi siya possessed. Oppressed yan, nandun siya sa soulless part, sa isip, sa damdamin nagtatago. Pinaglalaroan yung kanyang emotion, pinaglalaroan yung isip niya, binabagabag siya, at tinataniman siya ng fear, worries, doubt, anger, bitterness, kinukumbin siya, araw at gabi, nandun siya dwelling in his soulless part. But he's not possessed, but rather oppressed by demons. Hindi makatulog, oppressed by demons. Walang kapayapaan, oppressed by demons. No? So, yun ang depressed. At tanungin mo siya, Brad, ano yung natatandaan mo nung kinas out natin yung mga demonyong yan sa iyo? No? Naririnig ko, Pastor, yung salita mo. In fact, nakita ko, meron akong kinas out na demonyo sa isang church member na kabataan na church member namin, babae, batang babae. Siguro around 16 or 18 years old siya, no? Kinas out ko, 6 na demonyo na maiitim. May mga pakpak na parang paniki. Yung iba may buntot, yung iba wala. Siya nagkukwento sa akin. At habang kinakas out ko ang mga demonyo, naririnig niya. Kaya nung siya ay natauhan, wala na yung mga demonyo sa kanya, alam niya nangyari. Narinig mo ang boses ko, opo, Pastor, lahat. At in fact, nakikita ko, nanonood po ako. Kita ko yung katawan ko, yung spirit niya, nandoon sa labas, pinapanood yung katawan niya. Pero yung soul niya, nakaka-intact sa katawan. Kasi pag yung soul lang umalis sa katawan, patay siya. Soul is life, suke sa Greek. So, ang nakakalis sa katawan, yung spirit, no? Nandun pa rin. So, pinapanood niya yung nangyayari. At in fact, kinuwento niya sa akin, Pastor John, nakita ko po yung spiritual battle in the realm of the spirit habang kinakasout niyo yung mga demonyo. You know? Nakita ko po, at sabi niya, nasaksi ako, alam niyo po, nung sinabi niyo, Lord, nung kayo nag-pray, padalahan mo po ako ng 2 angels. No? Na sabi niyo pa, 2 angels na may dalang malaking drum. Malaking drum na puno ng burning sulfur. Kumukulo. Alam mo yung sinabi niyo yun? Immediately, biglang umapir, 2 angels, may dalang napakalaking drum. Buhat-buhat nila. At yun ay golden drum, ginto na drum. Na bumubulwak, merong lamang burning sulfur. At sila'y nakaredy. At alam nyo, Pastor, as sabi nyo, at the count of 3 angels of the Lord, ibuhos yung burning sulfur, yung kumukulong asupre dito sa mga demonyong ito. At sabi nyo pa, hindi talaga kayo lalabas. At sabi nung 6 demonyo, hindi. Parurusaan kami ng aming Panginoon. Sino Panginoon? Si Satanas. No? Hindi kabila daw ba? Oy, magbigay galang ka, sabi ko. Sinong kausap mo? Anak ng Diyos. Matuto kang mga po. Opo. Sabi ng mga demonyo, hindi kami pwede. Oy, magbigay galang ka sa akin. Sinong kausap mo? Anak po ng Diyos. Yan. Umalis na kayo para hindi kayo masakta. Alam niyo po, pagbalik namin sa aming karyon, tuturin po kami ng aming Panginoon. Sino bang Panginoon? Si Satanas po. No? Papako po kami sa dingding. Tuturin kami, sasaktan kami. Ganyan pala. Okay. Ganito. Kung ayaw nyo mahirapan,
Ay, nasa inyo yun. Pero, mas matotorture kayo. Pabubuhusan mo kayo ng kumukulong asupre. Ayaw nyo talaga lumabas. Ayaw. Okay. Lord, angels of the Lord, sabi ko, Lord, padala mo dalawang angels, may dalang kumukula asupre sa drum. Immediately, dumating daw, sabi ng kabataan. Nanonood siya ng spiritual warfare. Then sabi ko, at the count of 3, matitigas ang ulo nitong 6 na demonyo. At the count of 3, angels of the Lord, ibuhos nyo. Yang kumukulang asupre. Nautusan ba ang angels? Hindi mo siya utusan, pero humihingi ka ng tulong sa kanya. At sila pinadala ng Diyos para back-upang katulungan tayo sa spiritual warfare at sa mga pangangailangan. They are ministering spirits. So we can say na hindi utos yun na alipin, no? Yun ay request pa rin. Angels of the Lord at the count of 3. Makikiisa sa iyo sa labanan eh. At the count of 3, pour out that's burning sulfur sa mga demon spirits na ito. 1, are you ready? 1, 2, ayun talaga umalis. Ayaw. 3, biglang, sabi nung kabataan, alam niyo, pastor, nagsigawan at nalapnos at gumagapang sila sa hirap at sakit. Yung mga demonyo, kitang-kita ko po yung ating demonyo, gumagapang at nasunog ng burning sulfur. At nagkikikisay hanggang sa nakita ko, bigla po silang nawala. See? Yung kapangyarihan ng Diyos is greater than the powers of the enemies. No? Kaya, ang nangyari, lupasay mga demonyo, umalis yung mga demonyo, at sabi ko, okay ka na, kapatid, okay na. At bumalik siya normal. Pamula niya, hindi na siya na-possess o na-oppress ng demons. Yes. And I thank God. Totoo nga pala na kapag tumawag ka, humingi ka ng angels sa Panginoon, nagpatulong ka, tutulungan ka ng angels ng Panginoon. I remember nung kami ay hindi makapasok sa bahay namin, sa dating bahay namin sa Calago, 11 o'clock na yata, nakasusi, nakapadlak, natutulog yung anak ko, nakatulog sa loob, hindi kami makapasok. No? Sabi ko, the only way is, padikin ko yung bubong at gisingin ko yung isa kong anak naman doon na bunso, madaling magising. Pero ang problema, paano kung makakasabundok, kailangan ko ladder na mahaba. Alas 11 ng gabi, sabi ko, saan makukuha ng ladder dito? Tulog na mga kapitbahay. Alam nyo, sabi ko, Panginoon, alam ko, napaka-imposible nito. Pero Lord, alang-alang, makapasok na kami. Galing kami sa pagsamba. Gabi na. Bigyan mo po kami ng ladder, hagdan. Bumilang ako, siguro, 1, 2, 3, 4, 5. Pag-ikot ko doon sa labas ng gate, compound nyo, nakita ko 2 lalaki, maliit na lalaki, may dalang ladder, at tumigil pa sa gate, at tumingin sa akin. Mga Brad, kayo hinihintay ko, pwede bang mahiram ko yung hagdan nyo? Opo, opo. At nakapanik ako sa taas, nagising ako, nabuksan namin yung pinto. See? Napakabuti ng Diyos. Sabi ko, saan nga pala mga Brad? This oras ng gabi, nasa karsada kayo. Saan ba kayo galing? Nagkakabit po kami ng mga poster sa poste. Hindi naman eleksyon noong time na yun. Pag-alis nila, sabi ko, nag-provide ang Diyos sa mga tao to. Teka, tao nga ba talaga yun o angel? Dali-dali ang punta sa labas, sa karsada. Tinanaw ko, wala na yung dalawa. Tinignan ko yung mga poster, wala namang poster. Sino yun? I believe they were the angels of the Lord. See? Nagpo-provide ang Panginoon. Okay. So now, kaya kapag ikaw ay laging nagpupuri sa Panginoon, God will give you the victory. God will provide your needs. God will bring you the success na hinihintay mo. No? At ito, isang talata that proves that praising God will paralyze the enemies or the devil. You know? Psalm 82. No? Oh, sorry. Psalm chapter 8 verse 2. Out of the mouth of the babes and nursing infants, you have ordained strength because of your enemies,
that you may silence the enemy and the avenger. Mula sa bibig, Tagaloginan, mula sa bibig ng mga sanggol at pasusuhing bata, naglagay ka ng lakas. No? Mula sa bibig ng take note, yung word ng mouth, no? Out of the mouth, mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga baby na pasusuhin, infant, naglagay ka ng kalakasan. Nagtalaga ka ng kalakasan sa kanila. Dahil sa iyong mga kalaban. Kalaban ng Diyos, kalaban natin. Sino? Si Satanas at mga demonyo. Naglagay ang Diyos sa bibig ng mga bata ng kalakasan. Sino itong mga batang ito? Ito po yung mga Kristiyano na merong childlike attitude. Childlike attitude is Christ-like attitude. Iba po yung salitang childish attitude. Negative po yun. Yung childish attitude, pasaway ka, dabog ng tantrum, matigas ang ulo, spoiled brat, kaya may childish attitude. Hindi yun. Childlike attitude. Para kang bata. Sabi ni Jesus, unless you become like this little child, hindi ka tatawagin sa anumang paraan na dakila sa kaharian ng Diyos. In-example niya yung bata. Magkaroon tayo ng childlike attitude. Anong childlike attitude? Sunod na sunod, madaling sumunod, madaling magpakumbaba, magpakababa, madaling magpatawad. Okay, now, so, yun ang sabi, that you may silence the enemy and the avenger. Anong purpose ng strength na binigay sa mga anak ng Diyos? Para i-paralyze, patigilin, pahintuin, arestuhin ang kalaban. Siyong kalaban na yun? Si Satanas at mga demonyo. Now, yan yung sinabi sa Psalm chapter 8, verse 2. Isang araw, kinote ito ni Jesus at binigyan niyan linaw. Sabi ni Jesus, sabi ng ng high priest, ng mga Pharisees, hoy, ang iingay ng iyong mga alagad, patahimikin mo sila. Patahimikin mo sila. At ang sabi ni Jesus ay ito, and said to him, do you hear what these are saying? Matthew 21 verse 16. And Jesus said to them, yes, I have never read. Yes. Sabi ni Jesus, yes, narinig ko. Have you never read? Hindi niyo ba nabasa? Nakasulat ito sa mga manuscripts nyo. Sa scripture, sa scroll. Hindi niyo ba nabasa? Sabi ni Jesus, out of the mouth of babies and nursing infants, you have perfected praise. Abay, nag-iba na. Nilinaw pa ni Jesus sa Psalm, ang translation ni, you have ordained strength sa mga anak ng Diyos, sa bibig. No? Dito kay Jesus, sinabi niya, sa bibig ng mga bata, mga sanggol, ay nagbigay ka ay sinakdal mo ang pagpupuri. You have perfected praise. So, sa Psalm chapter 8, verse 2, ordained strength. Sa version ni Jesus, Matthew 21, verse 16, pinalitan niya ordained strength ng perfected praise. Anong ginawa ni Jesus? Kinontra ba niya yung Psalms? Hindi. Anong ginawa ni Jesus? Nagbigay siya ng revelation knowledge na ang katumbas ng ordained strength na binigay ng Diyos sa kanyang anak, no? Sa mga manpalitan, mayroon childlike or Christ-like attitude, ang ibinigay ng Diyos na strength ay manggagaling sa perfected praise, sa tunay na pagpupuri sa Panginoon. Anong ibig sabihin? That the more we praise God, the more He will strengthen us. Every time we praise God, we will become strong spiritually, adding muscles to our faith, adding muscles to our spiritual man. No? Every time we praise the Lord, pinalalakas tayo ng Panginoon. At ano pa sabi? No? At dahil sa pagpupuri natin sa Panginoon, ano nangyayari? Sabi sa Psalm,
Kaya tayo ay binigyan ng lakas ng Panginoon sa pamagitan ng pagpupuri sa Panginoon because of our enemies. Because of God's enemies. Sino yun? Si Satan and his demons. No? At sabi dito, that you may silence, para patahimikin, meaning to paralyze, to stop, to destroy the avenger. Sinong avenger? Si Satanas at ang mga demonyo. They will be paralyzed every time we declare praise to God. Every time we praise God, the enemy, si Satan, his demons, nanghihina at tayo naman lumalakas. And they will be arrested by the power of God. They will be paralyzed. They will be stopped by God's power. Kailan? When we praise the Lord. At mayroong pangyayari sa Old Testament, sa Chronicles, 2 Chronicles chapter 20, verse 21 hanggang 23, at hindi ko nabubuksan ang buong Biblia, na nagkaroon ng plano ang tatlong nagkampi-kampi, malalaking grupo, no? Ammonites, Moabites, at yung mga nakatira sa bundok ng Seir. Ano? Nagkampi-kampi, nag-usap-usap sila. Na-invade ang Judah. Okay? At that time, ang king of Judah was King Jehoshaphat. Naku, nung nabalita King Jehoshaphat, nanginig siya sa takot. Bakit? Wala silang magagawa. Ang laki ng lulusob sa kanila, tatlong malaking grupo. Ammonites, Moabites, at saka yung mga taga-bundok ng Seir. Sabay-sabay. Then, nung paparating na, no, immediately, nabalitaan ni King Jehoshaphat, nanalangin siya sa Panginoon. Nag-pray siya, Lord, nagpakababa sa Panginoon, tulungan mo kami. Then, immediately, ang Diyos nagbigay ng word sa prophet of God at inireveal ang prophet of God na ang Diyos ang magbibigay ng katagumpayan sa Judah. Then, ginawa ni King Jehoshaphat, nagkaroon siya ng lakas, faith, at pag-asa. Come on, no, prepare yourselves. Let's prepare ourselves for war. At alam niyo, nilagay ni King Jehoshaphat sa front line. Mga frontliners, usually mga archers, dahil susunod yung mga sibat, dahil yung mga may hawak ng swords. Ano? Ang nilagay ni King Jehoshaphat ba naman? Ay mga dancers, worshipers, singers. Those who know how to praise the Lord. Yun ang nasa harapan ng batalyon. And then, they march forward, kinalubong nila yung tatlong grupong malaki sa alubungan at malayo pa natanawan na nila as they praise the Lord, as they worship the Lord with praise. Nagsugo ang Diyos ng confusion sa mga kalaban, sila ang nagpataya. Nagkalituhan. Nag-distract sila at sila nagpatayan at naubos ang kalaban. Kailan? Noong nagpasimulan, nagpuri sa Panginoon, si King Jehoshaphat at ang kanyang hukbo na praisers, dancers, worshipers. See, makikita po natin sa 2 Chronicles chapter 20, verse 21 hanggang 23. Verse 22, when they began singing and praising, the Lord set ambushes against the sons of Ammon, Moab, and Mount Seir, who had come against Judah, so they were struck down. Namatay sila lahat, sila nagpatayan. For the sons of Ammon and Moab rose up against the inhabitants of Mount Seir, completely destroying them, and when they had finished with the inhabitants of Seir, they helped to destroy one another. Victorious. Ang nagbigay victory sa kanila? Praising God. Next is prayer. No? What is prayer? Prayer is, ito'y pakikipag-partner sa Diyos. Partnership with God. Prayer is fellowshipping with God. Not only fellowshipping, but ito ay partnership sa kingdom of God. Kung ano yung iyong hingin sa Diyos, ibibigay ng Diyos. Bakit? Sapagkat ikaw bilang kapartner ng Diyos, kapag ikaw'y nag-pray na nalangin, ikaw ay tagapagmana na kasama ni Kristo. Yes, kaya anything ating i-request sa Diyos, ibibigay ng Diyos kasi we are His partners.
Hindi lang tayo basta anak ng Diyos, kundi we are God's covenant partners. And prayer is part of our privilege and right under the new covenant na in-establish ni Jesus. Kaya may karapatan tayo mag-pray. We have that privilege, great privilege, and right to enter into the presence of the Father na ang tingin sa atin ng Ama, tayo ay banal at matuwid kasi ang katuwiran at kabanalan ni Jesus ibinihi sa atin. So when we pray, hindi tayo hihindian ng Panginoon because we are His partner, covenant partners. At idinadaan natin sa prayer kung ano yung gusto nating hilingin sa Panginoon as His covenant partners. We are not only children of God, we are not only friend of God, we're not only servants of God, we're not only disciples of Christ, but we are partners or God's covenant partners. See? Okay. Now, sabi dito, under the new covenant, believers in Christ have the right to pray, privilege and right to pray because it is part of the covenant's partnership and relationship. Tingnan nyo, sabi sa Romans 8:17, and if children, kung tayo mga anak ng Diyos, heirs, tagapagmana tayo, heirs of God and fellow heirs with Christ, tagapagmana ng Diyos at tagapagmana kasama ni Kristo, meaning kung minana ni Jesus na siya'y nabuhay na maguli, nung siya'y nagkatawang tao, nabuhay na maguli, all the riches and wealth of God's kingdom, ibinigay na kay Jesus. Anong purpose ng Ama? Kailangan ba ni Jesus yung riches and wealth? No. Sapagkat nung siya ay nasa pagiging Diyos at hindi pa siya nagkakatuwang tao, hanggang ngayon naman Diyos siya, hindi naalis yun. Nung hindi pa siya nagkakatuwang tao, siya ang creator, siya may-ari ng lahat, ng buong kingdom and all the riches of God's kingdom belongs to Him. No? Pero siya bumagat, nagkatuwang tao, hinubad niya lahat yan. At pag-akit niya sa langit, balik niya sa langit, upo sa kanang anak, meron ng paraan ng Diyos para yung kanyang riches and wealth and even the kingdom of God, the whole kingdom of God, maipamana sa atin through the Lord Jesus Christ. At yan yung sinasabing we are co-heirs or fellow heirs together with Christ. No? Kaya kung tayo tagapagmana kasama ni Kristo, every time we pray by faith, no? Alam natin, hindi tayo hindi anong Panginoon. Ano kung abutin ng 5 years, walang tugon ng Diyos? Ano kung abutin 10 years, even 20 years? Huwag mawawala ng yung panampalataya. Don't give up your faith. Bakit? Sapagkat minsan tetestingin ka ng Diyos kung magpapatuloy ka. Kagaya ko, imagine 1978, inintay ko yung healing ceremony yan, nag-manifest 2011. Hindi ako nag-alinlangan, hindi ako nag-worries. Lord, alam ko, you healed me already. Noong pa, pinagaling mo na ako, and by your wounds, I was healed. Tapos na. See? So, wag tayong madidismaya, wag mainip. Never give up your faith. Okay? Now, ang sabi dito ang prayer ay, ito ay partnership, pakikipag-isa sa Panginoon, Jesus at tayo, nakatron Jesus, iisa. Tingnan sabi sa John chapter 15, verse 5 and 7. I am the vine, you are the branches, the one who remains in me and I in him bears much fruit. Yung fruit na yun, magiging kahawig tayo ni Jesus. That fruit is the fruit of the Spirit. And the fruit of the Spirit, according to Galatians chapter 5, verse 22 and 23, para maintindihan natin, the fruit of the Spirit is Christ-likeness. Magigikawig tayo ng Panginoong Jesus. I am the vine, you are the branches, the one who remains in me, and I in him, bears much fruit. Will become like Christ. For apart from me, you can do nothing. Kung hindi tayo connected sa Diyos, wala tayong magagawa. No? Walang kaligtasan. But we are now connected with Christ, may kaligtasan tayo. Verse 7, if you remain in me, and my words, sabi Jesus, John 15, verse 7, if you remain in me, my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Kita nyo? Because we're connected with Christ, ano man hilingin natin sa prayer, provide niya. Okay. So,
Ang prayer, partnership with God. Kaya, ano man lakas ng kalaban natin, wala po silang magagawa. Bakit? Kakampi natin ng Diyos. Halimbawa, isang bansa, binubuli ng malaking bansa. Let's say, Philippines, binubuli ng China. Hindi tayo makapalag. Bubit tayo kung sa laki. No? Pero, bakit hindi tayo magalaw? Kasi alam nila, babak-apan tayo ng Amerika at lahat ng allies ng Amerika. No? Takot sila, hindi sa atin, doon sa malaking kakampi natin. Si Satanas, takot sila sa atin, hindi dahil tayo ay tayo. Takot sila sapagkat we are dwelling inside Christ. Ito yung sabi sa Colossians 3:3, for you have died and your life is hidden with Christ in God. Nakatago tayo sa loob ng Diyos. We are inside the presence of God. Okay? Protected inside the presence of God. Okay. Sabi sa Romans 8:31, what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Kung kakampi natin Diyos, sino tatalo sa atin? Sino lalaban sa atin? We have a great, big God, big, greater than any problems. Okay? At sabi pa, 1 John chapter 4, verse 4, you are from God, little children, and you have overcome them, because greater is He who is in you than he who is in the world. So, purihin ang Panginoon. Prayer is partnership with God. Prayer is joint forces with God. Kaya ang prayer, hindi lang ito basta hingi ka sa Diyos. This is partnership, joint forces with God. Kung gaano ka-powerful ang Diyos, ganoon din ka-powerful tayo kapag tayo nagpe-pray. Nagre-rely tayo sa kapangyarihan ng Diyos. We have victory through our Lord Jesus Christ. Pagpalain tayo ng Panginoon. So don't forget po to share this video. Don't forget, paggamit tayo sa Panginoon by sharing this video. Purihin ang Panginoon. We cannot be defeated because Christ dwell in us, no? And we dwell in Him. Purihin ang Panginoon. Heavenly Father, maraming salamat sa gabi ito. Pagpalain mo bawat sa amin sa paghiwa-hiwalay. Bless your people, Lord. Heal those who are sick. Those who are defeated now will become victorious. Those who suffer lack now will prosper. Those who fail now will become successful. Those who are defeated now will become victorious in the name of Jesus. Those who are poor now will become rich. Those who are sick now will be healed by the power of God. For greater is He who is in us than he who is in the world. So, Lord, maraming salamat. We will proclaim, we will praise, and we will pray in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Ito po ang ating paksa na pinamagatang 3 words to victory and success. Declare, praise, and pray. God bless everyone. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen.